Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Never Say No. Unang beses kong pamagatan ang isang sermon sa Ingles. Ibig nitong sabihin, ang sagot natin ay dapat na laging ano? Oo. Hindi tayo kailanman dapat na magsabi ng hindi kanino? Hindi tayo kailanman dapat na magsabi ng hindi sa Diyos. Gaya ng, hindi ko ito magagawa. O, hindi ko ito gagawin. Ano man ang ating kalagayan. Ang di nagbabagong katuruan ng Biblia ay maaaring ibuod sa, huwag kailanman magsabi ng hindi sa Diyos. Ang sagot niyo sa Diyos ay dapat na laging, oo, susundin ko ang iyong utos. Amen. Pag mayroon tayong ganitong saloobin, makakabalik tayo sa ating makalangit na kaharian na minsan nating naiwala. At makakabahagi sa magagandang handaang idinarao sa langit bilang mga anak ng Diyos. Ang titulo ng sermon ngayon ay maaaring kakaiba sa inyong pandinig. Unang beses ko ring magkaroon ng sermon na pinamagatan sa Ingles, Never Say No. Huwag nating sabing hindi sa Diyos kailanman. Sa tuwing tatawagin tayo ng Diyos, maging handa tayo at buong pusong magsabi ng oo at amen ng may pananampalataya. Bakit hindi tayo dapat na magsabi ng hindi sa Diyos? Nasa sulat sa Isaiah chapter 55, ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Ang mga tao ay hindi makita ang hinaharap ng kahit isang segundo. Sa kabilang banda, inaakay tayo ng Diyos. Nakikita ang kawalang hanggan sa harap natin. Kaya hindi natin dapat na isipin ang mga bagay na nangyayari sa sandaling ito. Kundi, dumepende sa Diyos. Naniniwalang nakikita niya ang kawalang hanggan. Pag inaakay tayo ng Diyos, hindi tayo dapat na magsabing, hindi ko kaya, hindi ko iyan gagawin. Ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo kailanman dapat na magsabing hindi sa Diyos ay na nakikita ng Diyos ang wakas mula sa pasimula. Bumaba ang Diyos sa lupa, iniiwan ang kanyang makalangit na trono para iligtas tayo. Nais ng Diyos na akayin tayo tungo sa langit. Kaya hinahayaan tayo ng Diyos na dumaan sa maraming espiritual na pagsasanay sa lupa para makapagsisi tayo. Sa kadahilan ng ito, dapat tayong magkaroon ng lubos na pananampalataya sa patnubay ng Diyos. Saan man tayo akay ng Diyos, dapat natin siyang sundin. Ano man ang hihilingin sa atin, dapat tayong sumagot sa Kanya ng oo. Pag pinag-aralan nyo ang Biblia, mula Genesis hanggang Revelation, mula sa panahon ng mga ninuno ng pananampalataya hanggang sa huling panahon ng Espiritu Santo, ang mga nagsabi ng oo sa Diyos ay pinagpala. Kung ibubuod natin ang lahat ng katuruan ng Biblia sa iisang pangungusap, ito ay magiging never say no sa Diyos. Maaari tayong magsabi ng hindi sa mga tao para sa mga bagay na hindi natin gusto, pero hindi natin ito dapat na gawin sa Diyos. Dapat natin sundin ang anumang daan kung saan tayo inaakay ng Diyos. Lubos na naniniwala na may iniuutos sa atin ng Diyos na gawin para ipagkaloob sa atin ang walang hanggan langit at kapatawaran ng mga kasalanan. Tingnan natin sa Biblia kung sino ang tumanggap ng mga pagpapala sa pagsagot ng oo sa Diyos, at kumpirmahin natin na hindi tayo dapat na magsabi ng hindi sa Diyos sa lahat ng panahon. Sa panahon ng Ama, sa panahon ng Anak, at sa huling panahon ng Espiritu Santo kung saan tayo nabubuhay ngayon. Tingnan natin ang Matthew chapter 4 verse 17.
Mula noon, si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, "Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na naguhulog ng lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mangingisda. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." Ang sunod nilang ginawa ay ang dapat nating gawin. Si Pedro at ang kapatid niyang si Andres ay naguhulog noon ng lambat sa dagat. Para gawin silang mga alagad, tinawag sila ni Jesus nagsasabing, "Sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." Ngayon, bigyang pansin ang sagot nila kung ito ay oo o hindi. Mga kapatid, mga pinagpalang tao sina Pedro at Andres, tama? Si Pedro ay isang kilalang apostol na nakatanggap ng labis na karangalan sa pamamagitan ng mga susi ng kaharian ng langit. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mamamalakaya ng mga tao." Verse 20, kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Sumunod sila kay Jesus. Ibig sabihin, oo ba o hindi ang sagot nila kay Jesus? Sinunod nila si Jesus na may positibong sagot, "Oo, susunod kami sa iyo. Amen." Verse 21, at sa kanyang paglakad mula roon ay nakita niya sa bangka ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid. Kasama si Zebedeo na kanilang ama na nag-aayos ng lambat at kanyang tinawag sila. Ano ang naging sagot nila? Ang naging sagot ba nila ay hindi? Sumagot ang lahat ng oo. Dahil ang sagot nila ay oo, ano ang ginawa nila? Kaagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. Mga kapatid, ang lahat ng taong nabanggit bilang ang mga pinagpala sa 66 na aklat ng Biblia ay hindi kailanman sumagot ng hindi sa Diyos. Ano ang laging sagot nila? Oo. Ito ay dahil naniwala sila na nagmamalasakit sa kanila ang Diyos at na minamahal niya sila ng higit kaysa sa kanyang sarili. Habang nabubuhay sa mundo, minsan ay nakakaramdam tayo ng labis na pagod. Gayunman, ito ang prosesong ipinagkaloob sa atin ng Diyos para akayin tayo tungo sa walang hanggang kaharian ng langit, sa walang hanggang kaligayahan at mga pagpapala, at sa mundo ng buhay na walang hanggan. Isa itong di maiiwasang landas na dapat nating lakarin sa loob ng maikling panahon. Kaya dapat nating sundin ang Diyos at dumaan sa prosesong ito. Sa bawat sandali ng proseso, kung tatanungin tayo ng Diyos, "Susunod ka ba sa akin?" Ang sagot natin ay dapat na, "Oo, susunod ako sa iyo." Magpapatuloy ka ba? Oo, magpapatuloy ako. Paano mo nagawang buong pusong sundin ang ganitong mapaghamong landas? Ano ang isasagot nyo kung itatanong ito sa inyo ni na ama at ina sa hinaharap? Sinunod ko ang landas na ito dahil minamahal ko kayo, aking mga Diyos, at dahil naniniwala ako sa inyo. Sumunod ako dahil may tiwala ako sa inyo. Saan nyo man ako inakay, naniwala ako na ito ay para sa aking kaligtasan. Saan nyo man ako inakay, naniwala ako na ito ay para sa pagpapala ko. Saan nyo man ako inakay, naniwala ako na ito ay para mapatawad ako. Saan nyo man ako inakay, naniwala akong inaakay nyo ako tungo sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Hindi ba dapat na maging ganito ang ating mga sagot? Sa panahon ng Espiritu Santo, anong uri ng pananampalataya ang dapat natin taglayin? Kumpirmahin natin ito sa pamamagitan ng Biblia at pagtibayin ang ating pananampalataya sa Diyos. Tingnan natin ang isa pang halimbawa ng isang taong pinagpala sa pagsagot ng oo sa Diyos. Genesis chapter 6 verse 9. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Nagkaanak si Noe ng 3 lalaki, sina Sem, Ham at Japhet. At naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, "Ipinasya ko ng wakasan ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon, sila ay aking lilipuling kasama ng lupa."
Gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy na gopher. Gumawa ka ng mga silid sa daong at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas. Gagawin mo ito sa ganitong paraan. Ang haba ng sasakyan ay 300 siko, ang luwang ay 50 siko, at ang taas ay 30 siko. Gagawa ka ng isang bintana sa sasakyan at tapusin mo ito ng isang siko sa dakong itaas. Ilalagay mo ang pintuan ng sasakyan sa kanyang tagiliran. Gagawin mo ito na may una, ikalwa at ikatlong palapag. Ako'y magpapadagsa ng baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin ang lahat ng laman na may hininga ng buhay sa ilalim ng langit. Ang lahat na nasa lupa ay mamamatay. Ngunit itatatag ko ang aking tipan sa iyo, ikaw ay sasakay sa daong, ikaw, ang iyong mga anak na lalaki, ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. At sa bawat nabubuhay sa lahat ng laman at magsasakay ka sa loob ng daong ng 2 sa bawat uri upang maingatan silang buhay na kasama mo. Dapat ay lalaki at babae ang mga ito. Sa mga ibon, ayon sa kanilang uri, sa mga hayop, ayon sa kanilang uri, sa bawat gumagapang sa lupa, ayon sa kanilang uri, 2 sa bawat uri ang isasama mo upang ang mga iyon ay manatiling buhay. At magbaon ka ng lahat na pagkain at imbakin mo, at magiging pagkain para sa inyo at para sa kanila. Gayon ang ginawa ni Noe, ginawa niya ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Ano ang ibig sabihin na ginawa niya ang lahat? Bilang resulta ng maganda niyang tugon na oo, si Noe at ang kanyang pamilya ay pinagpala at pinotektahan ng Diyos samantalang nilipol ang lahat ng tao sa lupa. Binuksan din ng Diyos ang daan para mabuhay ang mga buhay na nilalang sa daong ni Noe. Isa itong bagay na hindi pa naranasan ni Noe sa kanyang buong buhay. Wala pang sino man ang nakakita na lubos na binahaan lupa. Kahit na hindi pa kailanman nakita ni Noe ang ipinaliwanag sa kanya ng Diyos, ano ang naging reaksyon niya? Sumagot si Noe ng oo. Hindi siya kailanman nagsabi ng hindi. Ang dahilan kung bakit niya ito nagawa ay nalubos siyang naniwala na iniutos ito sa kanya ng Diyos para iligtas siya. Lubos siyang naniwala na inutusan siya ng Diyos hindi para saktan siya o para hadlangan ang kanyang hinaharap. Kaya gaano man kahirap ang isang gawain, ginawa niya ito. Sinabihan siya ng Diyos na paghandaan ang lahat ng bagay na hindi pa niya nararanasan. Mga kapatid, sa panahong ito, hindi tayo kailanman dapat na gumawa ng kahangalan sa pagsasabi ng hindi sa Diyos. Huwag tayong magsabi ng hindi sa Diyos kailanman. Ngayon, tingnan natin ang isa pang halimbawa sa Genesis chapter 12. Ang lahat ng taong pinagpala ng Diyos ay laging nagsabi ng oo sa Diyos. Nababasa sa Genesis chapter 12 verse 1. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Kaya't umalis si Abram ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng umalis si Abraham? Sumagot siya ng oo sa salita ng Diyos at ginawa ito agad. Ang lahat ng kilalang tauhan sa Biblia gaya ni na Abraham, Noe, Pedro, at Juan ay sanay lahat na magsabi ng oo sa harap ng Diyos. Wala sa kanila nagsabi kailanman ng hindi sa Diyos. Sa panahon ng Ama, ang mga nagsabi ng oo ay pinagpala. Sa panahon ng Anak, tanging ang mga nagsabing oo ang pinagpala. Gayon din sa panahon ng Espiritu Santo. Hindi tayo kailanman dapat na magsabi ng hindi sa sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal para pagpalain ang ating hinaharap. Sabihin nating lahat, oo.
Amen. Pag sumunod tayo sa Espiritu at sa babaeng kakasal sa ganitong paraan, pagpapalain tayong lahat gaya ni na Abraham at Noe. Sinabi ng Diyos, pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. Anong uri ng pananampalataya ang nagdadala sa atin ng mga pagpapala? Tingnan natin ang John chapter 12. 요한복음 12장에서 주신 가르침을 찾아보도록 합시다. Sa John chapter 12 verse 48, sinabing, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita ay mayroong isang humahatol sa kanya. Ang salitang aking sinabi ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat ako hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong bigkasin. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay, buhay na walang hanggan. Sino ang ako rito? Ito ay si Jesus. Alam ni Jesus na ang utos ng Diyos Ama ay laging buhay na walang hanggan. Makakapagsabi ba tayo ng hindi sa harap ng salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan? Ang lahat ay dapat na magsabi ng oo sa lahat ng oras. Dahil nalalamang mabuti ni Jesus na ang mga utos at mga katuruan ng Diyos ay buhay na walang hanggan, kaya paano nating masasabing hindi sa harap ng Diyos? Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan dahil sina Abraham, Noe, Pedro, at Juan ay kumbinsido lahat dito na gawa nilang sumunod saan man sila akayin ng Diyos, laging sumasagot ng oo, kaya sila naging mga ninuno ng pananampalataya. Deuteronomy chapter 28 verse 1. Kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, sinabi ni Jesus, nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Nasabi niya ito dahil alam niya at lubos siyang nagtitiwala sa lahat ng utos ng Diyos. Maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Ang ibig sabihin ng pagsunod ay pagkakaroon ng pag-uugali na never say no. Sa pamamagitan ng mga katuruan ng Biblia, ipinaalam ng Diyos sa sangkatauhan ng napakasimple kung paano makakatanggap ng mga pagpapala. Gayunman, sa kasamaang palad, hindi sila nagtitiwala sa mga salita ng Diyos at sa mga katuruan ng Biblia, kaya hindi nila sinusunod ang Diyos. Sa araw na ito, ano ang nagdala sa inyo sa simbahan? Hindi ba't pumunta kayo rito para tumanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos? Para man ito sa mga espiritual o pisikal na pagpapala, pumunta kayo rito para tumanggap ng anumang pagpapala mula sa Diyos. Kung gayon, ang sikreto para makatanggap ng mga pagpapala ay nasusulat dito. Nasusulat, kung gagawin niyo ito, pagpapalain kayo, pero hindi ito ginagawa ng marami. Never say no. Hindi natin dapat natanggihan kailanman ang salita ng Diyos, nagsasabi ng, hindi ko ito gagawin, hindi ko gustong gawin iyon. Kaya malinaw na ipinangako ng Diyos sa sangkatauhan, ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Verse 3, magiging mapalad ka sa lunsod at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa, ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong masahan ng harina. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Ano man ang gawin nila, lagi silang pagpapalain ng Diyos. Sino sila? Sila ang mga hindi kailanman nagsasabi ng hindi. Hindi natin dapat nasabihin, hindi ko iyan gagawin kailanman, hindi ko iyan magagawa, hindi ko kaya. Sa halip, dapat na lagi tayong magsabi ng oo sa harap ng Diyos.
Kung gayon, magiging mapalad tayo sa ating pagpasok at magiging mapalad tayo sa ating paglabas. Ano man ang ating gawin, may sasagawa ito alinsunod sa kalooban ng Diyos. Kung ito ang kinalulugdan ng Diyos, tiyak na hahayaan ng Diyos na matupad ito. Walang imposible. Sinasabing magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa, ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan, at ang mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Ang bawat lugar ay mag-uumapaw sa mga pagpapala. Paglubos tayong nagtiwala sa mga salitang ito at 100% na tumuon sa mga salitang ito, magagawa nating manahan lagi sa mga pagpapala ng Diyos. Ipinangako ito ng Diyos sa buong sangkatauhan. Gayunman, naghahanap ang mga tao ng ibang mga paraan ng hindi nagtitiwala sa pangakong ito. Gaano sila kahangal? Hindi sila maakay sa mga pagpapala ng mga pamamaraan nila. Pag sinasabi ng Diyos, magpakatapang na mabuti, magpakatapang kayo ng mabuti. Pag sinasabi ng Diyos, ikaw ay aking tutulungan, maniwala na tutulungan kayo ng Diyos. Dahil sinasabi ng Diyos, kung susundin niyo ang aking mga utos, mga tuntunin at mga batas, magiging mapalad kayo sa inyong pagpasok at magiging mapalad kayo sa inyong paglabas. Kailangan nyo lang tanggapin ang mga ito nagsasabi ng Amen. Pero sinasabi ng marami, naunawaan ko pero sa palagay ko, gumagawa sila ng puwang para ilagay ang mga sarili nilang pag-iisip. Ang puwang na ito ay nagiging sanhi ng pagkagulo ng mga bagay at humaharang sa daang tungo sa mga pagpapala. Kaya sa huli, hindi makita ng mga tao ang daang patungo sa buhay na walang hanggan na hinanda ng Diyos. Never say no. Pakiusap. Huwag niyo sanang kalimutan kailanman ang pamagat ng sermon sa araw na ito. Judges chapter 7 verse 1. Pagkatapos, si Jerubbaal sa makatuwid ay si Gideon at ang lahat ng mga taong kasama niya ay maagang bumangon at nagkampo sa tabi ng bukal ng Harod. Ang kampo ng Midian ay nasa dakong hilaga nila sa may burol ng More sa Libis. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang mga taong kasama mo ay lubhang napakarami upang aking ibigay ang mga Midianita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin na sinasabi, ang sarili kong kamay ang nagligtas sa akin. Kaya't ngayon ipahayag mo sa pandinig ng mga tao, sino mang matatakutin at nanginginig ay umuwi na sa bahay. At sinubok sila ni Gideon, umuwi ang 22,000 at naiwan ang 10,000. Kumpara sa bilang ng mga kaaway, napakakaunti ng bilang nila. Sa kabila nito, ano ang sinabi ng Diyos kay Gideon? Lubhang napakarami ng mga taong kasama mo. Hindi ito dahil sa lubha silang napakarami. Nag-aalala ang Diyos na hindi magtiwala ang mga Israelita sa kanyang kapangyarihan. Nataluni ng mga kaaway ng mas kaunting bilang ng mga kalalakihan. Kundi, iisipin nilang, nagkaroon tayo ng ganitong resulta dahil marami tayo. Nag-aalala na magkaroon sila ng maling pananampalataya gaya nito. Sinabi ng Diyos, sino mang matatakutin at nanginginig ay umuwi na dahil lubhang napakarami ng mga taong kasama mo. Kung sinabi ni Gideon sa Diyos, hindi, dapat mo akong bigyan ng higit pa, pero sa halip ay sinasabihan mo akong bawasan sila? Kung gayon, ano sana ang naging resulta ng pakikipaglaban sa mga Midianita? Kung sumagot siya ng ganito, marahil ay hindi sila kailanman nagtagumpay sa labanan. Gayunman, alam ni Gideon na ang Diyos ay ang makapangyarihan sa lahat. Kaya lagi niyang sinabing, oo, gagawin ko. Gagawin ko ang sinabi mo. Napakahirap pa rin para sa 300 kalalakihan na talunin ang 135,000 kalalakihan. Sa kabila nito, sinabi ni Gideon, oo, gagawin ko ito. Pinauwi niya ang lahat ng kalalakihan maliban sa 300 kalalakihan. Wala tayong masabi sa sitwasyong ito. Walang makakapagplano ng isang operasyon o estratehiya sa sitwasyong ito. Ang maaaring estratehiya lang ay ang pagdepende sa Diyos. Bilang resulta, natalo ng 300 kalalakihan ang 135,000 Midianita at napalaya ang mga Israelita mula sa mga ito. Gaano ka kamangha-mangha?
Ano ang nagdulot ng ganitong resulta? Ang pananampalataya na hindi nagsasabing hindi. Habang nabubuhay sa mundong ito, nagtatanong tayo ng, "Oh, Diyos, ano ang dapat kong gawin sa sitwasyong ito? Ano ang dapat kong gawin sa sitwasyong iyon?" Pagkatapos, sinasabi ng Diyos na gawin ito at gawin iyan. Pero sumasagot ang iba ng, sa palagay ko, hindi ito gagana. Kung gayon, bakit pa sila nagtatanong sa Diyos? Hindi dapat sila nagtanong. Dapat tayong maniwala na naglaan ng Diyos ng isa pang pagpapala sa likod nito. Naniwala si Jesus na ang mga salita ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya ano ang ginawa niya hanggang sa punto ng kamatayan? Sumunod siya. Ang sinabi lang niya ay oo. At nagbigay ng halimbawa para sa atin. Ngayon, nakita natin na maraming gawa ng mga ninuno ng pananampalataya na nakarecord sa Biblia, kabilang ang gawa ni Gideon. Dapat tayong maging kumbinsido na ginagawa at hinahanda ng Diyos ang hinaharap natin. Pag may ganito tayong uri ng pananampalataya, sa wakas, makakapagsabi tayo ng oo sa harap ng Diyos. Kung hindi, mauuna ang maliit na porsyento ng isipan natin. Kahit na nag-aangkin tayong naniniwala sa Diyos, sinusunod natin ang 70% ang salita ng Diyos at nagdaragdag ng 10% ng mga sariling isipan. Kung gayon, ang kalooban ng Diyos ay ganap na nasisira. Pag may 100% pananampalataya tayo na sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagsasabi ng oo, gagawa ang Diyos ng mga dakilang himala gaya ng gawain ni Gideon, ng gawain sa Jericho, at ng gawain ng paghati sa dagat na pula. Maniwala tayo na tiyak na magaganap ang mga ganitong kadakilang gawain sa sitwasyong iyon. Tingnan natin ang isa pang bersikulo sa Joshua chapter 1. Joshua chapter 1 verse 1. Nangyari nga, pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na lingkod ni Moises, na sinasabi, "Si Moises na aking lingkod ay patay na. Tumindig ka at tumawid sa Jordang ito, ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa mga anak ni Israel. Bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moises." Ipinahayag ng Diyos na, bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo. Naniwala rito si Josue at sumunod sa Diyos. Nang sinakop ng mga Israelita ang lupain ng Kanaan, oo ang laging tugon ni Josue sa utos ng Diyos at hindi siya kailanman nagsabi ng hindi. Ang sagot ay laging oo. Verse 4. Mula sa ilang at sa Lebanon na ito hanggang sa malaking ilog ng Euphrates, sa buong lupain ng mga Heteo at hanggang sa malaking dagat, sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging inyong nasasakupan. Walang sino mang tao ang magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y nakasama ni Moises, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat ipapamana mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging, matagumpay saan ka man pumunta. Dito, sinasabing, bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo. Walang sinumang tao ang magtatagumpay laban sa iyo. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautusan, makakasama mo ako saan ka man pumunta. Mga kapatid, may mas malaki pa bang pagpapala kaysa rito? May sandata bang mas makapangyarihan kaysa rito? Dahil sinabi ng Diyos kay Josue, na ibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing ipinangako kong ibibigay. Bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo. Oo ang laging tugon ni Josue sa utos ng Diyos. Nang sinakop ang lungsod ng Jericho, lumakad ang mga Israelita palibot sa lungsod ng isang beses kada araw.
at ng 7 beses sa ika-7 araw. At nang sinabi ng Diyos na, sumigaw ngayon, nang may matatag niyang kalooban, bumangon at sumigaw ang buong bayan. Pagkatapos, naging mahina ang lungsod gaya ng kastilyong yari sa papel at bumagsak sa harap nila. Mga kapatid, kailangan nating suriing mabuti kung bakit nag-record ang Diyos tungkol sa mga ninuno ng pananampalataya sa Biblia. Bakit niya iniwan ang record na ito? Matibay nilang pinanghawakan ang pag-uugali na never say no. Sa harap ng Diyos, hindi sila kailanman nagsabi ng hindi, kundi nagpakita ng mabuting halimbawa ng pananampalataya sa laging pagsasabi ng oo. Kaya, pinagpala sila ng Diyos sa pagpasok man nila o sa paglabas. Nagtagumpay sila sa anumang ginawa nila. Pakiusap, huwag ituring na kasaysayan lang ang lahat ng katuruan ng Biblia. Ang Diyos sa panahong iyon ay ang parehong Diyos na kasama natin ngayon. Siya ang ating Diyos na aakay sa atin mula ngayon at magpakailanman sa kaharian ng langit, at na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Walang limitasyon ng oras at espasyo sa mundo ng Diyos. Ang Diyos na kasama ni Moises ay kasama natin sa panahong ito. Ang Diyos na kasama ni Abraham ay kasama natin. Ang Diyos na kasama ni Noe ay kasama natin. Lagi silang pinagkalooban ng Diyos ng mga pagpapala. Kaya, sa panahon din ng Espiritu Santo, hindi kailanman pagpapalain ang mga nagsasabi ng hindi. Sinabi ng Diyos, dapat kayong magmarcha sa palibot ng lungsod ng 7 beses sa ika-7 araw at sumigaw. Pero paano kung sinabi ni Josue na, O Diyos, hindi, huwag mong gawin ito. Hindi ito isang estratehiya. Hindi maaaring ito ang maging plano natin. Paano natin masasakop ang isang lungsod sa ganitong paraan? Kung gayon, hindi marahil makakasulong ng kahit isang hakbang ang mga Israelita at marahil ay nawasak sila sa pasukan ng lupain ng Kanaan. Tayo ay laging maging tulad ni Josue, Gideon at Pedro. Pag may pananampalataya tayong lahat na nagsasabi ng oo sa utos ng Diyos, tatanggap tayo ng mga pagpapala sa lahat ng ginagawa natin, hindi ba? Tiyak na papasok tayo sa langit. Ano ang sinabi ng Diyos na gawin natin sa ating mga pag-iisip? Sinabihan niya tayo na alisin ang mga ito. Labis na nagkukulang sa talino ang mga isipan ng tao. Isaalang-alang na pinamamahalaan ng Diyos ang buong sansinukob. Hindi natin alam kung ano ang gagawin pag may mga problema tayo sa maliit na lupang ito. Gayunman, nilikha ng Diyos ang lupang ito na hindi man lang natin maisip na gawin. Higit pa rito, nilikha niya ang buong sansinukob at pinamamahalaan niya ito. Inaakay tayo ng Diyos tungo sa kaligtasan, nalalaman ang simula at wakas natin, at ang ating nakaraan at kinabukasan. Kaya maging tulad tayo ni Abraham na nagsabi ng oo sa Diyos. Tulad ni Noe na nagsabi rin ng oo, tulad ni Gideon na nagsabi rin ng oo, at tulad ni Josue. Umaasa ako na mapagbiyaya tayong magsasabi ng oo, susunod sa kalooban ng Diyos na nagsabi sa atin na iligtas ang mundo at mangangaral ng Ebanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ipinagkatiwala niya ito sa atin dahil tiyak na matutupad ito. Iniisip natin kailan ito matatapos, kailan natin ito matatapos, dahil gusto nating makakita ng ilang tanda para madama na patapos na ito. Gayunman, hindi gumalaw ang lungsod ng Jericho kahit sa ika-7 araw nang walang anumang tanda ng pagbagsak kahit ng 1%. Gayunman, nang sinunod nila ang mga salita ng Diyos, natupad ang lahat ng bagay sa isang sandali. Sa lahat ng ating miyembro ng Zion, hinihiling ko sa inyo na maghintay matapos isagawa ang lahat ng tungkulin na ipinagkatiwala sa inyo. Nais kong iukit nyo sa inyong mga puso na maaari kayong pagpalain sa pagpasok nyo man o sa paglabas
Dahil hindi kayo kailanman nagsasabi ng no sa Diyos, kundi sumusunod sa Kanya saan man niya tayo akayin. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat. 감사합니다.